Welcome to my vlog! Dahil first vlog ko ngayon, ang napili kong iba-vlog ay yung Jeju Airlines. Ito pala yung airlines na napili ko nung pumunta ako sa Korea. Actually, bago ako pumunta sa Korea, nung ano yung visa ko, na-approve, nag-check muna ako sa trip.com. Ayun, kung alam nyo yung trip.com, yun, madami dun mga airlines na pagpipilian. At saka yung ibang ano. Next time, iba-vlog ko yung about sa mga apps na kung saan pwede kang mag-book ng flight. Dun sa dati ko kasing YouTube, yung una kong vlog doon, yung about vlog sa Cebu. Kaya lang, hindi ko na yung pwedeng i-upload kasi baka magka-copyright ako. Kaya hindi ko na lang siya in-upload. So, gumawa na lang ako ng bagong video and then mga intro. And then, yung mga iba kong travel dati, nilagay ko na lang sa short video. Kung gusto nyo panoorin, punta lang kayo sa short video ko dito sa channel ko. Ayun na nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Jeju Airlines. Yung Jeju Airlines ay parang kamukha siya ng Cebu Pacific natin dito sa Philippines. Kaya lang, syempre, sa Pilipinas, sa ating Pinoy, mahal pa rin yung Jeju Airlines. Compare, syempre, kung nasa Pilipinas ka, mas pipiliin mo yung Cebu Pacific. Pero kasi, iba-iba na yung mga na-try kong airlines. Na-try ko na yung China Airlines, yung Cathay Pacific, and then yung Jeju Airlines and yung Cebu Pacific. And then ayun nga, next time iba-vlog ko yon, ano yung mga na-experience ko, and then i-review ko rin yung mga airlines na yon. Kasi gusto ko rin nagtatry ng ibang airlines. Kasi syempre, kapag nag-check ka ng mga booking, nag-check ka din yung mura, diba? So, pinipili natin yung mura na, na flight ticket na, actually, pag nagbubook ako ng flight, round trip ticket na, mas maganda kasi yung round trip ticket. Lalo na kung uwi ka naman talaga, gano'n. Syempre, yung iba kasi, kinukuha kasi yun sa immigration talaga. Mas okay na round trip ticket talaga yung mapakita mo sa kanila. Kasi yun yung number 1 na kinukuha ng immigration, yung round trip ticket. Yung nag-check pala ako sa trip.com, tapos nag-check din pala ako yung time ng arrival ko sa ibang bansa at saka yung pauwi. Gusto ko din kasi yung ganun Kunwari, gusto ko umaga yung dating ko doon sa ibang bansa or pabalik, ganun, gabi. So, kailangan chine-check nyo rin yung time na gusto nyo. So, kung ano yung nag-fit sa inyo, hindi kasi porket na mura, tapos madaling araw, antok-antok naman kayo doon, ganun. So, depende sa inyo kung kaya nyo yung madaling araw. So, ayun, yung nakapag-book ako ng Jeju Airlines, so okay siya sa time na nagustuhan ko. Kasi nung pumasa ako sa Jeju, sa Korean Embassy, ayun, chinek ko yung time. So, yung fit talaga is Jeju Airlines. So, nakalaan talaga ako na sumakay ng Jeju Airlines. Alam natin yung Jeju Airlines is last January ay may nag-crash. So, yun. Nag-pray lang ako kahit natakot din ako. Pero, okay lang din naman yun kasi kung magpipray ka naman, gano'n, yung accident talaga, hindi natin maiiwasan. Kaya dapat lagi din tayong magpipray. And then, ayun, nung na-check ko pala yon, yung napili ko kasi yung pagpunta ko sa Korea nun, yung arrival ko dun, gusto ko morning. And then, yung pabalik, gusto ko afternoon. Kasi yung flight sa Korea is 4 hours. And then, syempre, kailangan mong pumunta sa airport, mga 3 hours or 4 hours bago yung boarding, dapat nandun ka na sa airport. So, yung pinili ko is early morning, and then yung pauwi is afternoon, syempre magpa-fly ka. So, evening na ako nakarating ng Pinas. Ayun na, ay papakita ko sa inyo ang trip.com. Ito yung trip.com. Wait lang Alam nyo na to. Legit kasi siya. Kaya dito ako laging nagbubook. Maganda siya. Tsaka lagi kanyang, wait lang, kita ba? Ayan. Basta, ilalagay ko na lang siya sa screen kung hindi siya masyadong kita. And then, ayun, maganda kasi siya. Meron din siyang hotel, flight,
Yun. Maganda kasi siya kasi ina-update ka niya kung ano yung mga status ng flight mo. Tsaka nire-remind ka niya lagi. Ayun. Kasi na-try ko na rin yung apps ng Cebu Pacific and then yung Agoda. Ay, yung Agoda, hindi ko pa siya na-try, pero gusto ko siyang i-try. Nag-check din ako. Pero yung Cebu Pacific na apps, na-try ko na siya. And then, ayun, nung nag-check ako sa trip.com, syempre, mati-check mo lahat doon. May mga round trip ticket na. Minsan, kunwari, pinili mo, Jeju Airline, yung pauwi mo, Cebu Pacific. May ganun siya. So, yun. Kung gusto nyong, i-try, hindi to sponsor. So, kung gusto nyong i-try yung trip.com, pwede nyo naman siyang i-try. And then, ilalagay ko na lang siya sa screen. Napili ko yung Jeju Airlines sa trip.com. Syempre, chinek ko muna yung include dun sa flight ticket na yun bago ko siya binook. Chinek ko yung check-in luggage and then yung uncarry. So, yung sa Jeju Airlines, yung check-in luggage nila, tsaka yung uncarry is, yung check-in luggage is 15 kg. Tapos yung uncarry naman is 10 kg. Hindi siya katulad ng ibang airlines na na-try ko na 20 kg at saka 7 kg. So, first time ko nakakita ng 15 kg na check-in luggage. And then, ayun, nung nakapag-book na ako, nakanood ako sa TikTok ng ito. Hindi ko alam anong tawag dito eh. Basta pang kilo siya. Pang kilo to. So, yun. Kasi, wala akong makita. Nag-check kasi ako sa mga YouTube, sa TikTok, and then sa Facebook, yung review ng Jeju Airlines. Pero wala akong makita na review about sa Jeju Airlines. So, hindi ko alam kung maigpit sila sa mga check-in luggage at saka sa uncarry. So, hindi ko rin alam kung maigpit din sa Korea. And then, ayun, nag-decide na lang akong i-try to. Pang kilo siya. Mura lang to sa TikTok. Nasa 100 pesos lang to. Depende sa, sa store na mabibilan mo. Ganon. Tapos, yung, nito, pang kilo to. Tapos, ito, yung sineset ko siya, ito, ganito. Meron siyang, dito, unit, ganon. And then, i-on mo dito. Meron siyang kilogram. So, ilalagay mo lang sa bag mo, o sa luggage mo, isasabi mo. Tapos, i-carry mo siya ng ganyan. Tapos, lalabas siya sa taas. Tapos, nung tinatry ko dito, bago, syempre, magpapak ka, aayusin mo yung luggage mo. So, inuna ko munang ayusin yung sa check-in luggage ko. So, yung lumitaw dito is 14.7. 14.7 yung lumitaw dito. Pero nung nasa airport na ako, yung lumitaw sa timbangan nila, sa Terminal 3 pala ako. Nung sa Jeju Airlines, Terminal 3. So, yung timbangan nila doon, yung chinek nila yung check-in luggage ko is 15.7. Pero, hindi sila mahigpit, mabait sila. So, hindi ako nagbayad. So, ibig sabihin, yung nito, konti na lang, hindi ko alam pero okay siya. So, okay siya. Kasi, 1 kilo lang naman yung difference. Siguro, mabait lang talaga yung sa Jeju Airlines. So, pinayagan ako. So, hindi naman sila nagsabi na, excess baggage, gano'n, sumobra, gano'n. Wala naman silang sinabing gano'n. Tapos, sa uncarry naman, yung lumitaw dito, sa uncarry ko kasi, nagdala ako ng maliit na luggage. Yung dito sa uncarry ko is 7 kilo, yung lumitaw dun sa uncarry luggage ko, na maliit. Tapos, kasi sa Jeju Airlines, kailangan mong i-combine kasi 10 kg yung required sa kanila. So, yung luggage na uncarry, tsaka yung backpack or sling bag, kung magdadala kayo as yung personal, i-combine yun as 10 kg. So, yung sa luggage ko, yung lumitaw is 7 kilo. And then, yung sa backpack ko, naka-backpack kasi ako nun, 2 kilo lang yung nakalitaw. And then, nung sa check-in, yung ginawa nung sa check-in dun sa Terminal 3, nilagay yung check-in luggage ko, tapos nilagay din yung uncarry luggage ko. Yung lumitaw is 23 kg. So, hindi na nila yung personal. Siguro, okay lang yun, accept na yun, ganon. So, yung lumitaw is 23 kg lang. Pero dapat talaga is 25 kg. Actually, nung nakapila kami doon sa check-in,
merong mag-asawang Korean na na-excess yung baggage nila. Siguro sobra na. Siguro pag around 3 kg na, siguro hindi na sila pumapayag. Di ko lang alam sa 2 kg kung okay pa sila. Kasi yung sa akin, ito legit talaga siya. 1 kg lang. Pero pumayag sila. Hindi, pati doon sa uncarry ko na 10 kg, lumagpas din siya ng isa. 1 kilo lang. Pero pinayagan ako, hindi ako nagbayad. Ayun. Pero sa iba kasi nakita ko mabait naman sila kasi sabi nila dun sa, syempre nakapila ako, nakikita ko sila. Sabi nila dun sa Korean na kasi syempre nahirapan silang makaintindi, ganun. So sabi nila, naririnig namin sila kasi medyo lumakas yung boses nung sa check-in. Sabi niya, excess daw, sumobra daw, sabi niya. So, pinagbigyan naman sila na ayusin yung luggage nila. So, naayos siguro nila kasi after ko doon, nag-aayos pa sila So, ayun. So, siguro depende. Pero mabait sila pag 1 kilo lang yung sumobra. And then, ayun nga, after ko dito sa Philippines, syempre, nung pauwi naman ako, yung about sa check-in luggage naman, nung pauwi naman ako, syempre, namili ka sa Korea. So, sigurado, dadagdag yung sa check-in luggage mo, tsaka sa uncarry mo. So, trinay ko ulit to. Ito na naman yung ginamit ko nung pauwi. Pero yung ko, kinabahan ako, sabi ko, okay lang kung magbabayad ako. Kasi nung inano ko yung check-in luggage ko is 16.7. So parang sumobra na siya, kulang na lang sa 2 kg. Talagang 2 kg na lang. So wala na akong magagawa kasi hindi na talaga kasya sa check-in luggage ko. Tapos yung uncarry ko, ganun din. Ay, yung sa uncarry ko pala, sobra lang siya ng 1 kilo. So, yun. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, nasa, na ako, sa airport na ako ng Incheon Airport. Sa Incheon Airport pala yung, ko, nag-arrive ako nung pabalik. Yun yung nabook ko. Tapos, mabait din sila. So, sabi ko, akala ko magbabayad ako kasi almost 2 kg na Pero mabait sila, pinayagan din. So, ito talaga, legit siya. 1 kilogram lang talaga yung niya, yung sobra niya sa nila. Yung timbangan sa Incheon Airport at saka dito sa Terminal 3 sa Pilipinas is same lang. 1 kilo lang yung sumobra dito. So, okay to. Akala ko nga dati is siguro nung binili ko to, sabi ko, tignan natin, i-check natin kung legit siya. So, chinek ko. Siyempre, i-check mo siya sa bahay, and then, dun sa hotel, kung saan ako nag-stay. Ayun, na-check ko talaga is 1 kilogram. 1 kilogram talaga yung sobra niya. Kasi nung nasa, nung nasa Korea ko, nung nag-check ako ng check-in luggage, 15.7. Kaso nung nasa, na ako, check-in luggage, sa check-in counter na ako sa Incheon, 16.7. So, almost 2 kilogram talaga. So, ayun. Mabait yung Jeju Airlines. Hindi ako nagbayad ng excess luggage. Jeju Airlines is parang Cebu Pacific. Pero yung difference nila is mas mabait yung Jeju Airlines. Hindi sila maigpit sa check-in baggage. And then, yun, yung nila, yung upuan sa mismong airplane, mas malaki ng konti. Hindi, mas malaki yung sa Jeju Airlines compare sa Cebu Pacific. Syempre, yung Cebu Pacific, pwede kang makakuha ng piece sales doon, depende, di ba? Ayun, ko na lang, iba-vlog ko na lang next time yung Cebu Pacific. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo yung mga bawal sa Jeju Airlines. Dito sa Terminal 3 and then sa Incheon Terminal 1, yung pinakabawal sa kanila, yung power bank. Dito sa Pinas, sa Terminal 3, nilagyan nila ng tape yung power bank na dala ko. Tapos sa Incheon Airport naman, yung ginawa nila, chinek nila yung information ng power bank. Talagang maigpit sila doon, check nila yun, tapos input nila sa computer. Hindi ka daw makakalagpas talaga kung hindi ka nila papayagan. Kukunin nila yon yung power bank na yon kung hindi siya required talaga na dalhin sa airplane. And then yun, yung mga lotion, ganun. Pero para sa akin, mas maigpit sila sa power bank kasi
laging naman nakalagay doon, 'di ba, yung mga 100 ml na liquid, ganon, yung mga battery, ganon. Syempre magdadala ka ba ng battery sa sa airplane? Syempre kung may battery, yung may mga battery siguro yung mga ano na, yung mga camera, ganon, pero nasa personal naman natin na bag 'yun. Kung i-rate ko po si Jeju Airlines, siguro po is 80/100. Kasi po, yung mga staff nila, and then yung ano, yung sa check-in counter, sobrang bait po nila. Sobrang bait nila, hindi sila maigpi sa check-in luggage, at saka iaano kanila talaga, yung iaasikasuin kanila pag nasa airplane kanila, tutulungan kanilang ilagay yung uncarry mo, gano'n, sa cabin, gano'n. Pero yung ayaw ko lang sa Jeju Airlines, medyo mainit yung sa airplane nila. Yun lang naman yung ayaw ko. Pero okay lang naman, komportable naman ako. Yun lang yung napansin ko, medyo mainit yung sa mismong airplane. Siyempre, yung mga iba na experience ko na airline, so gano'n. Ayun na nga, nasabi ko na lahat dito, yung mga na-experience ko sa Jeju Airlines. And then, kung meron man ako nakalimutan at meron kayong gustong itanong, comment lang po below. Para masagot ko po at maalala ko yung mga hindi ko po naalala na mga na-experience ko sa Jeju Airlines. Minsan po kasi meron tayong amnesia. So, ayun. Dahil first time ko mag-vlog ngayon, syempre, hindi naman perfect itong vlog ko. So, ayun. Sana po panoorin nyo sa mga gustong mag-book ng Jeju Airlines. Panoorin nyo po ito at kung meron man po kayong itatanong, sasagot naman po ako sa comment section. Next time po, iba-vlog ko yung mga airlines na mga na-try ko na before. Na pumunta ako sa Taiwan, sa Cebu, and then sa Vietnam. Yon, iba-vlog ko po lahat yun next time. So, yung trip.com din, kung paano po mag-book, saan nag-book, paano mag-book ng hotel, ganon. So, iba-vlog ko po lahat yan. Pero, syempre, ito yung first vlog ko at napili ko. Thank you! See you to my next vlog!